Ngayon naman mga ka-hunters, ang ituturo natin sa inyo, variation sa mga 5 pisong Marcos coin. Meron tayong isang 1978 dito. Meron din tayong isang 1975 at isang 1975. So, dalawang 1975 5 piso at isang 1978. Sa mga baguhan, makinig po muna bago mag-comment na meron akong ganyan, no? Makinig. So, itong mga 1975 mga ka-hunters ay pangkaraniwan, no? Pero meron ding rare na variation itong mga 5 piso. Ipakikita natin yung record mamaya, no? Ayan. Mga uncirculated nga condition nito eh. Kapag kaganda ang mga 1975 mo, ay meron niyang value, pero hindi naman ganoon kalaki sa ngayon, no? Uncirculated nga eh, 'di ba? Itong 1978 naman, yan. Yan oh, kita ninyo. Maganda pa ang kondisyon, no? 5 piso din, pero ito po yung variation na kukonti lang ang ginawa kaya nagkakaroon ng mas mataas na value. No, bakit nga ba mas mataas ang value nito? Dahil mababa ang kanyang mintage. No, dahil papakita ko sa inyo meron po itong initial, no? Ayan, no? Franklin Mint din po. Kita nyo yung FM initial, ayan. Makikita yan sa reverse. Kahit yung hawak ninyo dyan mga 5 piso sa 1975, meron din Franklin Mint na meron ganyan. Pag meron ganyan, ipakita ninyo sa akin. Titingnan po natin, no? At malaki po ang chance na yan ay mapipili natin, no? Kasi binabase ko rin yan sa mga kondisyon ng 5 piso. So itong nahawak natin 1978 Franklin Mint po ito. Kaya inaasahan na may mas mataas na value conforme dito sa mga 5 piso. No? Yan. Ito kasing 5 piso na ito walang initial. Common lang. Yan, walang initial na Franklin Mint. Wala siyang initial dyan. Yan, so common variation ito ng Marcos Coin 1975. Dalawa yan eh. Pero maganda kondisyon, no? At least ang value niya siguro nasa sa ngayon ay 150 ganon sa uncirculated, no? 150 pesos kung atin pong ipagbibili. Basta uncirculated. Tignan natin ngayon sa record mga bro. Ayan, sa numista, no? Ito yung record ng mga numismatic dito sa Pilipinas. Ang year 1975-1982 is standard circulation coin ng mga ito. Composition nito mukhang silver pero nickel. Dito silver nickel ang kanyang composition. Ayan, at ito yung initial na FM. FM, Franklin Mint. Yung logo na yan ang makikita sa reverse dapat, no? Na Franklin Mint, Wawa, Pennsylvania kasi yan ginawa no, sa United States. Ayan yung mga year 1975. Pinaka-common yung 74%. Sa uncirculated condition ay 160. 160 ang value pala, no? Medyo kinapos ako ng 10 piso doon pero malapit. At merong 1975 FM na 2% matte, no, nakalagay matte type variation din yan. No, mababa 3,850 ang piraso lamang. So rare na mga yan kung makakakuha ka niyan ng uncirculated, no? At meron ding proof sa 1975. Sa uncirculated ay 340 ang value, 39,000 pieces. Tapos ngayon diretso na tayo sa 1978 para mabilis. Ayan, 1978 ano ba yan? May proof, 1.6. Mahigit 4,000 ang mintage at yung isa, dalawang klaseng variation ng ito. Yung special uncirculated, 3%, 10,000 pieces. Yan po yung ating hawak. 10,000 pieces ang ginawa. Konti lang din at bihira ka din makakuha ng uncirculated condition at nasa atin ang isa. Ayan siya, 1978 FM, 3%. At tingnan ninyo yung inyong mga hawak na Marcos coin, dapat may FM at dapat
uncirculated, pag hindi na maganda kondisyon, hindi na po yan mabibili kasi. Meron kasi tayo mga criteria ang sinusunod. Ayan, so 1975, ganito kondisyon, 160. At itong 1978 hindi nakalagay yung value, pero meron na yan, no? Less, nasa mababa ng konti sa 1K, mga ganon, no? Ayan. So, ayan po ang ating content ngayon. Pa-share ng video natin, paki-share ng ating mga content, mga hunters, at mag-iwan ng comment. Kung meron kayong ganyan, pakita nyo sa comment section, mga hunters. Maraming salamat sa inyo. Patuloy lang sa pag-aaral. God bless.